Eto nga po. Oh, yan. Dahas, pero hindi rin magpapaapi ang Pilipinas sa Ito, kasi mga kababayan, panglima nating topic, ano po, sabi ni Ma'am Tuwilyer Wilfred, malamang madamay bise kasi naging mayor din siya. Kaya nung may EJK sa Davao. O yan. Malalaman na lang po natin yan, mga bossing. O eto, mga kababayan, pagdating po sa DDS, dalawa lang po kasi ang pagpipilian eh. No? It's either sumuko ka sa mga in-check or digmaan na daw po agad, mga kababayan. So eto, diskarte ng Pangulo, ng Pangulong Bongbong Marcos, no? Hindi tayo gagamit ng dahas, pero matapang natin titindigan pa din ang West Philippine Sea. Pakinggan po natin itong balita na ito, mga kababayan. Di gagamit ng dahas pero hindi rin magpapaapi ang Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Yan ang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng panghaharas ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pau. Kailanman ay hindi... Yan, stop muna natin dyan, mga kababayan. Ano ba yung sinasabi nila, mga boss chief amo sir, na hindi tayo gagamit ng dahas? Kasi ang dating ho yan, mga kababayan, sa mga DDS, pag sinabing hindi tayo gagamit ng dahas, wala. Duwag pala yung presidente ninyo eh. No? Kala ko ba laban kung laban? Kala ko ba digmaan na? Pasan yung sinasabi nyong matatapang? Kaya ho, talagang mga boss chief amo sir, yung pagpapakalat nila, nang sinasabi nila na ang gusto lang naman ni Bongbong Marcos magkaroon ng digmaan. Isusubo tayo sa digmaan ni Bongbong Marcos. Hindi po ganoon, mga kababayan. Susunod pa din po tayo sa international law, pero nang nakatindig. No? Nang may tapang, hindi yung pag sinabi ni Xi Jinping kay Duterte na game na, banatan na tayo, digmaan na tayo. Sasabihin ni Duterte, hindi po, hindi kami papalala. Sige, kayo na lang ang mag-ikot-ikot diyan sa West Philippine Sea. Ganun. Hindi po. Ito ang katwiran ng ating presidente, mga kababayan. Yan, si Rainiel Pau. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Iyan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya kanina sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa Puerto Princesa City, Palawan. Sa gitna ng mas tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, iginiit ng Pangulo na hindi tayo kailanman gagamit ng dahas o pananakot. Hindi rin daw tayo mananadyang makasakit ng iba. Isa umanong responsableng bansa ang Pilipinas. Basahin natin. The Philippines is a responsible state. We will continue to exercise our freedoms and rights in support of our national interest in accordance with international law, mga kababayan. Kumbaga, maayos pa din nating susundin yung international law, pero nakatindig tayo at hindi natin hahayaan lang na, sige, payag na lang kami, status quo na lang. Kung ano na lang yung napag-usapan nyo o kung ano na lang yung gentleman's agreement ninyo ni Duterte. Hindi papayag ng gano'n, di ba? Yung mga karapatan natin, patuloy na i-exercise ng bansang Pilipinas po. Tuloy. At patuloy nating ipaglalaban ang ating karapatan alinsunod sa international law. Ang pahayag na yan ng Pangulo halos isang linggo lang matapos ang marahas na engkwentro ng mga sundalong Pilipino at ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Naantala ang rotation at resupply o RORE mission para sa nakasadsad na BRP Sierra Madre matapos araruhin. Inugod ko kasi talaga sila ng napakadaming mga bangka o barko ng mga Chino, mga kababayan, hanggang sa umabot sa punto na yun nga, may naputulan ng dalere. Ng China ang ilan nating sasakyang pandagat. Nanutok pa ang mga Chino ng palakol at kutsilyo sa ating mga sundalo at binutas ang isa nating rubber boat. Taliwas sa mga Sabi ni Noli Marquez, huwag tayong bibitaw sa West Philippine Sea. Ito namang China, puro kasinungalingan lang din ho ang mga sinasabi nito para mabaliktad ang Pilipinas. Sabi ni Sir Ryan Date, Filipinos will stand to BBM, stand on the Philippine sovereignty. Cheryl Santa Maria and Paeng Chu, shout out po sa inyo.
Sabi ng China na tayo ang nambubuyo. Iginiit ni PBBM na hindi nating gawaing magsimula ng gyera. Layon lang daw ng pamahalaan. Alam ng ating presidente, mga kababayan, no? Kung ano po yung kapasidad ng Pilipinas pagdating po sa gyera, pagdating po sa digmaan na ganyan. Kaya talagang yan po sinasabi niya na hindi tayo mambubuyo o hindi tayo mag-uumpisa ng mga digmaan na yan. Hanggat maaari, maipaglalaban natin nang walang nangyayaring digmaan. We are not in the business to instigate wars. Our great ambition is to provide a peaceful and prosperous life for every Filipino. Which is, mga kababayan, yun naman po ang una talaga, no? Unang layunin ng ating Pangulo, ng bawat mamamayang Pilipino magkaroon ng peaceful na pamumuhay at maayos na pamumuhay. Kaso problema, eto nga sa West Philippine Sea. Ako naniniwala ako na lumalaho ito nung panahon ng panunungkulan ni Duterte. Dahil dyan sa mga gentleman's agreement na yan. Na magkaroon ng mapayapa. Sila ni Gloria, Gloria at si Digong, mga kababayan, hilig nila sa Chinese. Tropa nila ang Chinese. Tayo wala naman problema maging tropa. Pero yung kapag yung inaagawan na tayo ng teritoryo, pag sinasakop na po ang ating bansa, mga kababayan, papayag ka pa ba nun? Siyempre hindi na. Di ba? Pero, may mga diskarte ho dyan. Hindi lang basta, hindi kami papayag. Sige, bratatatata na tayo. Ganon kasi yung iniisip na, ganon lang ho ang naiisip na diskarte ng mga Duterte o ng mga DDS, mga kababayan. Di ba? Maaari naman yung may talakayan tayo, may usapan tayo, pero hindi kami papayag. Nakatindig kami dyan. At masaganang buhay ang bawat Pilipino. Una nang sinabi ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na hindi maituturing na armed attack ang girian. J. Tariela, speaking of J. Tariela, mga kababayan. Kasi merong nagtanong sa akin, Boss Mark, gusto mo ma-interview si J. Tariela? Gusto nyo po ba, mga kababayan? Gusto nyo makapanayam natin patungkol po dito sa West Philippine Sea? Comment nyo lang po dyan kung gusto nyo and para makipag-ugnayan po tayo sa kanila. Ng China at mga sundalong Pinoy nitong Lunes. Posibleng isa lang daw itong misunderstanding o di pagkakaunawaan. Pero nababahala ang Amerika sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State for East Asia and Pacific Affairs Daniel Cretton. Ito kasing US kumbaga laging laban na, game na. We think that China action, particularly its recent action around the second Thomas Shoal, vis-a-vis the Philippines have been irresponsible, aggressive, dangerous, deeply establishing. Daniel Crettenbrink. Naging irresponsable, agresibo at mapanganib ang mga aksyon ng China. Tiniyak rin nilang mananatiling matatag ang alyansa ng Amerika at Pilipinas. May mutual defense treaty. Kaya yung mga kababayan, yung sinasabi nung iba, tapos kinuha yung isang Amerikano na hindi din maganda ang credential, hindi din maganda yung background ng Amerikano na yun na nagsasabing hindi kayo tutulungan ng mga taga-Estados Unidos. Sabi nga ng mga taga-Estados Unidos, sabi ng presidente ng Estados Unidos, daig pa ang bakal sa tibay ng pagkakaibigan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Ang Pilipinas at Amerika. Sa ilalim nito, may obligasyong sumaklolo ang Amerika kung may armadong pag-atake laban sa Pilipinas. Iginiit naman ni Pangulong Marcos na wala tayong pinapaborang panig. Kasabay ng pagbisita ng Pangulo sa Palawan, pinarangalan niya ang mga sundalong kasama sa RORE mission. 79 na sundalo ang isa dyan, mga kababayan, doon sa naparangalan po yung binigyan ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kamagi. Naka-wheelchair namang dumating si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ng Philippine Navy nang tanggapin niya ang Award of Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan. Yes to J. Tariela interview. Yes to interview ko. Sige. Kausapin ho natin sila.
Tapos magpa-schedule tayo ng interview para mas malinawan ho natin itong West Philippine Sea, mga kababayan. Si Facundo ang sundalong naputulan ng daliri matapos maipit sa rubber boat habang kagrian nila ang China Coast Guard. Sa huli, hiniling ng Pangulo sa mga sundalo na huwag magpasindak sa pagbabantay sa West Philippine Sea, lalo't patuloy na lumalala ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. O yan po malinaw mga kababayan, mga boss chief sir, yung mga pinapakalat ng mga DDS na sinasabing gusto ng presidente na isubo tayo sa digmaan, no? Kayo bang mga BBM supporter, mangunguna ba kayo at papalag ba kayo doon sa China kapag nagkadigmaan? Wala pong katotohanan yun, mga kababayan. Ang sabi po ng presidente, mga boss chief sir, hindi tayo gagamit ng dahas o hindi tayo makikipagrambulan, makikipagrayutan ng labag sa international law. Bagkos, titindig pa din tayo, tatayuan pa din natin, mga kababayan. Merong mga paraan dyan. Kahit pag-uusap lang, matapang kang nakikipag-usap nang hindi humahantong sa digmaan, mga bossing. Buti pa yung naputulan, isa siyang bayani, sabi ni Charlie J. Ambuang, no? Huwag iboto yang si Bongo, corrupt din yan, sabi ni C.H. Cherry Bo. Anyway, mga bossing chief sir, mamaya pong umaga, siguro bandang alas 11 ng umaga o alas 10 ng umaga, naka-live po tayo, mga kababayan. Magkita-kita na lang po tayo ulit doon. 479 viewers, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share dito sa ating live stream, mga boss chief sir. Ako ba'y magpapaalam muna at mamayang umaga magkita-kita po tayo. Don't forget to like po, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.